Pag-iisipan pa natin ng malala itong ating build na to. Okay, so what is up mga ka-hardcore, we are back and ayan, nagdikit-dikit na yung tatlo nating alaga na Raider look. Ayan, ito yung tinurbo natin dati, ito naman si Stalker, at ito ang, sino ba to? Ano kayong magandang pangalan dito? Sa mga nakakaisip dyan, comment down below na lang. Pero anyway, ito, sisimulan na natin to ulit. And as you can see, ito ang pinabanatan ko last week. Yung part na yan. Yan. Kasi pina-machine shop ko itong part na to. Pinabawasan ko. Okay, so ito yung ating pinamasin shop. Okay na. Yan ang kinis, di ba? Okay, so ito yung pinabawasan natin, itong part na to. Ito yung chain adjuster niya na alloy, aluminum. So dito yan lulusot. Ayan, di ba? Swak na swak, di ba? Halos 0.5 mm lang ang clearance ng bawat isa. 0.5 mm dito sa taas, 0.5 dito at saka 0.5 dito sa tabi. Yan. Di ba? Lusot na lusot. Yan yung magiging chain adjuster natin. Kasi hindi pwede nating malaki yung clearance niyan. Kasi pag naglaki na tayo ng clearance niyan, pag sinikipan mo itong parte na to, UUP yung aluminum na yan. Habang tumatagal, habang hinihigpitan mo ng hinihigpitan, UUP ng UUP. Kaya dapat yung clearance niya at least 0.5 lang para gumalaw. Kung pwede nga mas maliit lang, mas maliit pa eh. Pero mananabit na kasi ito eh. Kaya sayang naman itong mga pattern na yan. Gagasgasin yan pag sobrang ano na. Kaya ganyan na lang. Okay naman, di ba? Oh, sakto-sakto lang. Pangalawa is ito. Binawasan natin to. Itong part na to. Binawasan natin ito. Para mag-align doon sa kanyang engine sprocket. Binawasan natin yan. Tapos as you can see, binaligtad ko yung plato nya para hindi makita yung kung ilan ang sukat. Nando sa loob, ayan o, nakahakab sa loob. Nakayapush siya dun sa mismong flange hub. Ayan. So doon ko nilagay sa loob yung pinaka nya, pinakasukat, para hindi na nila malaman kung anong sukat ito. Yung mga hindi nanonood dyan at hindi ko subscribers, hindi nila alam ang sukat ito. Pwede pa natin itong palitan. Depende kung sa 400 meters tutukod itong 28. Pag tukod itong 28 sa 400 meters, paliitin pa natin. Or dagdag naman tayo ng ngipin dun sa ating engine sprocket. Tapos pangalawa, labas natin yung ibang parts na ikakabit dito para para makita natin lahat. Ilatag natin muna dito sa table. Okay, so inilatag ko muna yung mga parts na ating gagamitin. And ayan. Papakita ko sa inyo mabuti. Ito muna yung ikakabit natin, puro aluminum muna. Katulad niyan. Ito ay ginagamit sa angkasan. Ito yung pinaka-angkasan ng shifter ni Stalker dati. Pero ito yung gagamitin natin na shifter para sa kanya. Ayan o. Ayan. Tapos nandito yung step nut. Dito sa part na to. Bubutas na lang tayo dyan. Tapos, syempre, gamit tayo ng ball race. Ito yung mga gagamitin natin para sa radiator nya. Yan, colorful na rainbow color para makulay-kulay ang ating buhay. Tapos syempre lalagyan naman natin kahit papaano ng mga konting palamuti, neolet. Ayan.
Ano pa ba? Ito yung ating gagamiting ano sa kanya, handlebars at saka handle grip. Ito yung ating MTV na T-post at saka butterfly. So lagay natin yan dyan. And ano pa ba? Once na may lagay natin yan, kunin na natin yung controls dito kay Stalker na ito. Tapos kunin natin yung front shock. And ayun, tingnan natin kung ano pa yung mas scavenge muna natin sa kanya. Saka natin papalitan yan ng mga bago. Siyempre ito, baka mangyari dito kay Stalker pang show na halos. Pero umaandar, roadworthy na umaandar. Tingnan nyo naman kung gaano kadumi. Pero papalitan ko yan. Tsaka ito, meron tayong seat cover na para dyan. Pamalit dyan. Okay, so buuin na muna natin to. And sana mag-align to. Ito yung ating ito yung pinaka inaabangan natin. Kung ano ang magiging lagay nito. Kung aligned ba siya sa ating engine sprocket. Pag hindi, tapos dali tayo. Okay, so ikabit muna natin. Hindi ko na masyado ito may vlog. Pero hopefully maging maganda yung ating yung kalabasan nitong build natin na to. Kabit na natin to. Okay, so naikabitan natin yung ating T-post. Yan. So as you can see, malaki yung kawang dito kasi ang ginamit natin ditong pinaka lock nut ay pang bike. Bike yan kasi dalawa ang ginamit ko para matigas. Pwede rin naman itong gamitin natin yung ganito. Yan. Kaso isa ang tension yan. Ang ginawa ko dito, dalawa, hinati ko para magkontrahan yung dalawa. So nakalock siya talaga. Okay rin naman yan. Hindi porket pang bike mahuna na. Hindi wala pa ako nakitang pang bike na bumigay nito. Yan Kasya yan. Pag nangailangan kayo ng nangailangan kayo ng lock nut, ng T-post, ng aluminum o kaya ng pang rider, gamitin nyo lang yung pang bike kasi wala kayong halos mabibilhan yan. Napakamahal yan, 1,600 lock nut lang. Yan Yan, pwede nyo gamitin. Kasi kailangan natin yung ikawang. Kasi yung magiging manibela natin, example ito, hindi yan dadaan sa ibabaw. Ang manibela natin nasa ilalim. Yan. Kaya kahit papaano, dapat may additional space tayo dito. Aangat yan. Hindi yan dikit dito sa ating ito. Hindi yan didikit. At least kahit papaano nakaganyan yan. Kasi ito, dito, sa baba, yan. Yan ang magiging design yan. Hindi dito Kasi baka ini-expect nyo, dito yan, nakapatong sa ibabaw. Gaya nito. Kagaya nito ni Stalker. Yan. So since mababa ang ating upuan, hindi natin ilalagay yung manibela ng papaganyan. Gagawin natin parang big bike. Kasi parang Harley ka dyan, ang itsura mo dyan. Ang stance mo parang Harley ang datingan. Ang baba ng upuan, taas ng manibela. Hindi parang nakaganon. Yan. So dapat yan magiging dito sa ilalim. Basag. Okay. Kabit na natin ulit. Ano pa ba? Kunin ko yung front shock ni Stalker. Kung nakikita nyo pala, ito, naikabit ko na.
binilhan ko siya ng panibagong shock. Kagaya din halos nung kay Stalker. Yan. Kaso, itong kay Stalker is nakabaligtad. Ayan, nakabaligtad. Kung napapansin nyo, nakabaligtad siya. Kasi nakabaligtad siya since extended yung swing arm niya. Ibinaligtad ko siya tapos pinatigas ko siya. Para ang laro niya parang stuck. Parang stuck ang datingan. Ngayon, itong isa namang ito, nakatayo siya. Nakatayo kasi hindi naman siya ganun kabigat. Kailangan at least kahit pa paano ang laro niya katulad ng sa stock pa rin. Since nakahiga yung ating shock, hindi yan nakatayo, siguro kaya na niya yan. Pero kung kung matigtig siya, matigtig o kaya mabuay, babalik ta rin ulit natin yan. Yun lang ang technique dyan. Babalik ta rin, tapos since adjustable yan, hanapin nyo yung tension na umayos yung kanyang talbog, yung kanyang bounce at saka yung kanyang recoil. Pero pag wala, hanapin nyo lang. Yan. Ito, since binaligtad ko, yan yung binagayan niya, parang stuck yung laro. Kaya ganyan yan. Ito, magaan naman to. Kaya, yun. Okay, anyway. So, kabit na natin yung the rest of the parts. Yung itong ibang parts, kabit na natin kasi parang uulan na naman. Okay, so siguro ipapasok ko muna ito si Stalker. And kasi kakalasin natin yun para hindi na natin buhatin mamaya. Para nakapark na dun sa loob. Tapos ikakabit na natin yung front shock nito, mugs, at saka lahat ito, yung set na yan. Ikakabit na natin dun sa kabila. As you can see, ito yung ating NS250R nakatago. Yan, laki. Yan, hindi pa natin mapakalman yan kasi isa-isa lang, mahina ang kalaban. Tapusin muna natin yon. Pag umandar na yan, tapusin naman natin ito. Pangalawa. Tapos, papaandarin din natin ito. Huling-huli pa ito. Yan. Naku. Yan, huli pa yan. Si NS. Para systematic ang ating approach. Dahan-dahan lang. Lahat papaandarin natin. Para hindi nagkalat yung mga kung ano-anong yan, mga gamit na yan. Lagay na muna natin ito dun. Pasok muna natin yan. Para makalas na natin ito ang kanyang front shock. Lipat natin doon sa ating pure alloy. Hindi pala pure alloy yan kasi ito hindi alloy di ba? Bakal. Anyway, so okay. Banatan na natin. Okay, so ito yung ating flange hub. Ito yung pinabawasan natin dati sa Amtech doon sa sa Bulacan. Ngayon, ito yung ating gagamiting sprocket. Yan 2080. Supposed to be, pag inilagay mo siya dito, ganito yan. Yan, magiging forma niyan ganyan. Ngayon, para maitago natin ito, 2080 na ito, ang gagawin natin, balik na rin natin. Tapos kung nakikita nyo, itong party na to, may huka yan, pinakakunya. Yan. Ang gagawin natin dyan, papahakabin natin dito sa kantuhan na yan. Kaya, di ba? Sakto. Yan Okay, so uminit na and kanina umulan kaya medyo basa yan. And ayan, nabuo na natin. Yan. So ito yung dual disc brake ni Stalker, nilagay ko muna dyan. Ayan. Kulang pa siya ng fairings. Fairings, yung controls dito. Ang gagamitin ko dito ay yung pang it's either stock lang para hindi halata. O kaya ay pang NMAX, yung umiilaw. Okay na, nakatindig na siya. So, kulang pa siya ng fairings para dito. For the meantime, ang gagamitin muna natin ay kahit plastic lang muna. Plastic para dito. Kung ano yung normal na fairings. Kasi magagawa pa tayo ng carbon fiber niyan. Tapos headlight, gagawa naman natin ito ng sarili niyang bracket. Yan tingnan nyo mabuti. Kung sa tingin nyo masyadong mababa ang kanyang manibela, hindi. Kasi tingnan nyo mabuti ang kanyang upuan kung gaano rin kababa. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na ang uupo dito
ay masyadong mababa, tatakloban siya ng unahan. Yung hangin niya doon lang dadaan sa taas. Yan. Tapos kung napapansin nyo, ito sa parte na to, yan. Dito tayo maglalagay naman ng sa methanol injection. Ito yung kanyang tangke, yan oh. Taklob. Meron pa rin yan. At saka ito naman yung kanyang pinakalagayan ng hose. Ito sa tangke ng gasolina. Tapos karburador nakatutok doon para lalagyan pa natin yan ng ang tawag dito, yung pampalaki, velocity stack. Yan, dadagdagan pa natin ito ng velocity stack. Tapos naandito yung kanyang pinaka injector, dual injector. Marami pa yan. So bumalik tayo sa basic bike. Basic bike yan kasi di kickstart, wala siyang electric start. Di kickstart lang siya kasi napakadaling paganahin, napakadaling i-troubleshoot kapag ganyan, basic bike lang. Bahala na kung ano yung kakalabasan nitong build natin na to. And I think hanggang dito na lang muna. For the meantime, itong build na to, yan, ito yung ginaganyo ko. Tingnan ko muna. Yan. Align siya doon. Align na siya. Itong part na yan. Carbon fiber ang idadali natin sa part na to. Para at least hahakab siya dito. Yun lang. So I think ganito na lang muna yung vlog natin for today. And tingnan natin sa susunod kung ano pa may dagdag natin. At least nakatayo na, diba? Ang gaan. Napakagaan niya. Di hamak na mas magaan sa Raider na original. Pero halos kasing bigat ng sa Mio. Yung tambutso natin is dito natin papadaanin sa baba. Gaya ng normal na Raider 150. Tapos stock pipe ng Raider 150 ang gagamitin natin. Ito parte na to, tatanggalin natin yan, yung aluminum na yan. At para dito padaanin yung tambutso. Tatama yan dyan eh. Dito natin padadaanin sa babang yan. Lalagay tayo ng radiator dyan. Pag naglagay tayo ng radiator, yung isa dito, para maitago ito, lagyan natin ito ng parang radiator hose. Cover lang. Iko-cover lang natin dito. Basta, tingnan nyo na lang sa mga susunod na panahon kung ano yung magiging kakalabasan nitong build natin na to. Para makita nyo kung paano natin dadayain itong build na to. Pang scam lang, pang scam. Okay, so meron pa pala tayong ilalagay dyan. Carbon fiber na shifter. Okay, so example, ito yung magiging shifter natin. Nandito natin ikakabit. Ganyan kalayo ang magiging shifter natin. Ngayon, ito yung kanyang pinaka step nut. Diyan. Yan. Gagawa na lang natin siya ng paraan kung paano magiging shifter. Yan. Sample, ganyan yan. Ngayon, meron rin naman tayo na carbon fiber na ginawa. Ito. Ngayon, aayusin pa natin siya kung ano yung magiging itsura niya. And, ayan. Yan yung kanyang kakalabasan. Carbon fiber yan. Itong carbon fiber na ito is halos kalahati lang ng bigat nito. Isang buo na yan. Yan. So gawa natin ng paraan kung pwede nga ba ito. And patigasin pa natin kung okay pa. Tapos di ko pa alam. Kaso ito okay na to. Ayan o. Tornilyo na lang ang kulang. Tornilyo at saka step nut. At saka yung mismong connecting rod para dito. Yung aabot dito. Ayun o. Diba? Kaso parang pangit. Mas maganda ko nandito sa part na to. Ayan o. Ayan o. Oo. Dalay. Anyway. So, I think hanggang dito na lang muna yung vlog natin. And pag-iisipan pa natin ng malala itong ating build na to. Tapos, ikabit natin itong kadena. At kung ano man pwede pang ikabit. Ayun. So I think hanggang dito na lang muna ulit. And pag-like, comment, share, and subscribe na lang itong video na to. And abangan nyo na lang ulit sa susunod. Okay, konti na lang. Pabuo na. Okay, bye-bye.